Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. PCG, patuloy na hinahamon ang iligal na presensya ng CCG vessel sa Zambales. Patuloy na hinahamon ng Philippine Coast Guard ang iligal na presensya at paglalayag ng China Coast Guard Vessel 5901 sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, sa layo na 60 hanggang 70 nautical miles mula sa Zambales coastline. Sa isang pahayag, sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, na ang kanilang 83-meter French-built na PCG vessel BRP Gabriela Silang ay muling nag-issue ng radyo sa CCG vessel 5901, na nagpaalala na ang kanilang ginagawa ay iligal at hindi pahihintulutan. Sa pahayag, maliwanag umano ang mensaheng iniwan ng PCG na ang kanilang ginagawang paglalayag sa EEZ ng bansa ay unlawful at hindi katanggap-tanggap. Binigyang diin din ni Tariela ang bahagi ng kanilang pagradyo sa CCG kung saan malinaw na binanggit ang United Nations Convention on the Law of the Sea kung saan parte ang China. Aniya, sa ilalim nito ay malinaw na nakasaad na ang freedom of navigation for foreign flag vessels ay hindi maaaring pumasok sa loob ng EEZ ng isang bansa, kabilang na ang Pilipinas. Samantala, siniguro naman ni Tariela na patuloy silang maninindigan sa kanilang commitment na mag-monitor at hindi payagan ang iligal na aktibidad ng CCG sa katubigan ng West Philippine Sea. Sa iba pang balita, kauna-unahang satellite-based rice monitoring system sa Southeast Asia na nakabase sa Pilipinas, tumanggap ng Global Award. Kinilala ng International Data Corporation Singapore ang Philippine Rice Information System, ang kauna-unahang satellite-based rice monitoring system sa Southeast Asia. Iginawad ng IDC ang Special Award for Sustainability sa naturang teknolohiya na ginagamit ng bansa sa pagmonitor sa epekto ng bagyo, malalakas na pag-ulan at pagbaha, at iba pang kalamidad sa rice industry ng bansa. Gumagamit ito ng data-driven tool na siyang tumutukoy sa lawak ng mga taniman ng palay, pag-project ng produksyon, at pag-monitor ng epekto ng natural calamities tulad ng El Nino. Binuo ito upang tugunan ang mga hamon na kinakaharap ng mga Pilipinong magsasaka mula pa noong 2013, dala ng labis na pagbabago ng klima o climate change. Ayon kay DA Director Glenn de la Cruz Estrada, ang iginawad na pagkilala ay nagpapakita sa halaga ng kolaborasyon, teknolohiya, at innovation sa pagpapabuti ng sektor ng pagsasaka, bagay na pinatunayan ng mga siyentistang Pinoy na bumuo sa PRISM. Aniya, ang sistemang nakapaloob sa PRISM ay mula sa pinagsama-samang effort ng DA, Philippine Rice Research Institute, at International Rice Research Institute. Ayon pa kay Estrada, simula noong ginagamit ang naturang teknolohiya ay nagawa na ng bansa na tukuyin ang akmang solusyon o tugon sa mga naranasang kalamidad sa bansa sa mas mabilis at mas maikling panahon, daan upang matulungan ang mga magsasaka na kaagad makabangon. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.